Hi guys, narito ang ika-103 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simula na natin ang kwento. Sabi ng ating bida, huminto ka na. Hinigpitan rin ang ating bida ang pagkakasakal sa babae. Hinigpitan rin ng babae ang pagkakaipit sa ating bida. Hindi makapaniwala ang dalawa, napakagat na lang ng kamay si Gubei. At si Lupyaw ako naman ay lumabas ang dila. Ang mga babaeng ito ay nagsitil iyan. Sabi ng ating bida, bitawan mo ako, huwag mo akong pilitin na gumamit ng mas malakas na puwersa. Sabi ng babae, hindi pwede, sasama ka sa akin. Itinaas pa ng babae ang kanyang mga binti. Makikita sa mga mata ng ating bida na hindi na kaya ito ang tagalan. Sabi ng ating bida, ipapalaya mo ba ako o hindi? Huff! Sabi ng ating bida, pakawalan mo ako ngayon din. Habang nakatingin lang ang instructor. Sabi ng babae, keke, ikaw muna ang magpalaya sa akin. Sabi ng ating bida, ayaw mo pa rin akong palayain. Punatin ko ang damit mo. Sabi ng babae, teka, niluwagan na ng babae ang pagkaipit sa ating bida. Ganon din ang pagkasakal ng ating bida sa babae. Nakahinga na ng maluwag ang babae. Sabi ng ating kita baliw na halimaw na ito. Pagtayo ng ating bida agad siya tinamaan ng sipa mula sa babae. Tumama siya sa barrier na ginawa ng instructor. Napaubo ang ating bida. Long Yuyin, sabi ng babae, nararapat lang yan sa iyo. Dahan-dahan nang nawawala ang barrier. Humakbong palabas ang ating bida. Habang naglalakad ito, lumingon siya sa likod. Makikita ang imaheng nakikita ng ating bida. Huminga ng malalim ang babae. Habang nakatingin sa ating bida na naglalakad papalayo. Biglang ngumiti ang babae, habang nanginginig ang mga kamay nito. Wow! Ang galing ni Nieli, hindi ba? Nakatagpo na ng katapat si Long Yuyin ngayon. Wow! Sabi ni Lupyaw. Nieli, hehe, ikaw na masungit na bata. Habang hindi na ipaliwanag ang mukha ng ating bida. Sa isip ni Lupyaw, ano nangyari kay Nieli? Ano nangyari kay Nieli? Galit na galit siya kay Long Yuyin. Hindi ko pa siya nakikitang magalit ng ganito. Kakaiba, parang may galit siya sa kanya sa nakaraan haha. Sabi ng babaeng violet ang buhok. Hindi ko inaasahan na magiging desperada si Long Yuyin para talunin si Nieli. Hindi kaya sinusubukan niyang akitin ang kapatid. At natalo pa siya kahit may dugong pulang dragon siya. Sabi ng babaeng dilawang buhok. Sarili niyang kasalanan iyon, hinanap niya iyon. Akala niya hindi siya matatalo kay Nieli dahil invincible ang katawan niya. Sa isip ng babaeng violet ang buhok. Matatalo, mas lalo mo lang mapapansin na may mali kay Long Yuyin. Sigurado akong nasira siya sa banal na kaluluwa, bakit kaya sinusubukan niyang makuha ulit ang atensyon ng kapatid? Maaaring sinasadya niyang makuha ang atensyon ni Nieli. Sabi mo babaeng violet ang buhok. Yin. Ano sa tingin mo kay Nieli? Sabi ng babaeng dilaw ang buhok. Huwag mo nang isipin iyon, maraming nakatingin sa nakatatandang kapatid na si Nieli. Hindi pa ang turn mo. Sabi nung babaeng violet ang buhok. Sino ang nakakaalam? Baka hindi ka magustuhan ni Nieli. Sa isip ng lalaking dilaw ang buhok. Anong klaseng halimaw ba itong si Nieli? Kaya pala naglakas loob siyang baliwalain ako dati. Hindi niya man lang ako pinansin. Usapan ang ilan. Nakita mo ba? Nakakumbinsi. Bakit ba patuloy pa rin tayong naghahanap ng gulo sa kanya? Galit na sabi ng kalbong ito. Nieli. Ahem. Sabi ng instructor. Nakahanap ka ng tamang kapareha. Sa hinaharap, madalas kang mag-ehersisyo gamit ang mga timbang para mapalakas ang iyong katawan. Iyon lang para sa klase ngayon. Maaari kayong manatili dito at mag-ensayo. 3 araw mula ngayon, gaganapin ang ikatlong klase. Ipinakita ang mga estudyante. Sabi ng ating bida, Farah, may nagsalita. Huwag kayong umalis. Sabi ng babae, patuloy mo akong labanan. Nababad trip na ang ating bida. Sabi ni Lupyaw,
Ikaw, sabi ng babaeng dilaw ang buhok. Long Yuyin, hindi ka ba masyadong walang hiya? Hindi mo ba nakikita na binabaliwala ka ni Nieli? Sabi ng babae, kung maglakas loob kang magsalita pa ng isang salita, lalabanan kita. Natigilan ang babaeng dilaw ang buhok. Sabi ng ating bida, gusto mo bang mapahiya ang sarili mo? Long Yuyin, sabi ng babae, hindi ako natalo sa iyo. At wala akong balak aminin na natalo ako. Maliban kung talagang talunin mo ako. Patuloy tayong maglalaban, at kung manalo ka, hilingin mo ang gusto mo. At kung matalo ka, ibabalik ko ang 3 palo na ibinigay mo sa akin dati. Sabi ng ating bida, umalis ka sa daan ko. Wala akong panahon para sa kalokohan mo. Lumagpas na ang ating bida sa babae. Sabi ng babae, sabi ko, huwag kang umalis. Agaran itong gumawa ng paggalaw. Sumipa ito ng napakabilis habang nakailag ang ating bida. Kitang-kita ito ng ating bida. Humawak siya sa sahig. Sabay gagawa ng pag-atake. Habang umaatake ang ating bida nakakailag ang babae. Wow! Isa pang laban. Ito ba ang tunay na lakas ni Long Yuyin? May dala rin siyang 1,500 cut-ties ng timbang. Nakahanda ito. Gagawa ng malakas na pag-atake ang babae. Agad na dumipensa ang ating bida. Tinamaan na siya ng pag-atake. Lumipad ang ating bida sa lakas. Agad niyang nabawi ang kanyang balanse. Akmang aatake na naman ang babae. Nakatalo na nating bida. Sa isip mo Gubei. Hindi na sparring si Long Yuyin. Ito ay isang laban para mabuhay o mamatay. Maaaring nasa panganib si Nieli. Sabay hawak sa kanyang espada. Kung talagang mapanganib ang sitwasyon, sa puntong iyon hindi ko na maitago ang aking lakas. Sunod-sunod ang pag-ilag ng ating bila. Sabi ng ating bida. Paulit-ulit kitang pinagtiisan. Tapos ka na ba? Sabi ng babae. Hindi ako titigil. Nakapokus sa laban si Gubei. Na makikialam sa oras na may mangyari sa ating bida. Papalapit na ang sipa ng babae habang nasa ere pa ang ating bida. Galit na galit ang babae. Halos damaykit na sa ating bida ang sipa nito. Biglang naglalaho ang ating bida. Nagulat ang babae. Sabi ni Gubei. Umiilag siya sa ere. Sabi ni Lu Piao. Ano? Pumunta sa gilid ang ating bida. Sabi ng babae. Ano? Akmang hahawakan ng ating bida ang binti ng babae. Nahawakan na ito ng ating bida. Sabay bigay todong paghampas sa sahig. Makikita ang lakas ng paghampas ng ating bida. Habang nakatingin ito sa babae. Hinawakan pa ng ating bida ang binti nito. Sabay hagis pa itaas. Agad din niya itong sinundan. Biglang sumulpot ang ating bida sa harapan ng babae habang nasa ere, napansin ito ng babae. Naghahandang umatake. Umatake ang babae ngunit nakailag ang ating bida. Gumawa na naman ng counter-attack ang ating bida at tinamaan ang babae. Habang laking gulat ng mga nakakanood. Ano ang nangyari? Si Long Yuyin ang may control kanina, paano siya biglang natalo? Oo, sa simula, isang panig ang laban. Sa isip ni Gubei. Totoo na malakas at mabilis ang pag-atake ni Long Yuyin, ngunit sa kasamaang palad, mayroon pa ring kapintasan dito. Agad na nakakuha ng kontrol si Nieli matapos mahuli ang kapintasan na iyon. Bukod dito, walang katapusan ang mga galaw ni Nieli, may mga nakakalito na anggulo. Kaya pala nahihirapan si Long Yuyin na lumaban. Hinawakan na naman ng ating bida ang binti ng babae. Sabay hinagis na naman ito. Makikita ang lakas ng pagbagsak ng babae sa sahig. Bumaba na ang ating bida at tumayo ito sa harap ng babae. Hinahabol ng babae ang kanyang paghinga. Habang hindi pa rin makapaniwala. Sumuko na si Long Yuyin. Wala na siyang lakas para lumaban. Isang kumpletong pagkatalo. Ang pisikal na lakas ang pinakamalakas niyang sandata. Ito, sabi ng ating bida, napakakapal ng mundo na mayroong hindi mabilang na malalakas na tao, nakasalalay ka lang ba sa iyong kapangyarihan kaya ka nag-aasal ng ganito? Hayaan mong bigyan kita ng kaunting aral ngayon,
para mapigilan mo ang iyong ugali. Kung hindi, kahit hindi ko ito gawin, may magtuturo sa iyo. Pinyunas ng babae ang kanyang luha. Sabi ng babae, sandali lang. Napalingan ng ating bida. Sabi ng babae, handa akong tumaya at matalo, sabihin mo ang kondisyon mo. Ano man ang gusto mo, hindi ako magagalit. Sabi ng ating bida, lumapit ka sa akin. Mas malayo mas mabuti. Sabay pagpapatuloy ng paglalakad ng ating bida. Habang hinahabol pa rin ng babae ang kanyang paghinga. Nagtataka pa rin ang babae. Ano? Sa isip ng babae. Bakit? Bakit ayaw niyang tingnan ako kahit isang segundo lang? Hindi ba ako katumbas ng alikabok sa paningin ni Nieli? Sigaw ng dalawa. Ang galing. Ang gwapo mo nang lumingon ka, buddy. Sabi ni Gubei. Hindi ka marunong mag-take advantage ng pagkakataon. Maaari kang humiling ng anumang bagay kay Long Yuyin, ngunit hiniling mo sa kanya na lumayo sa iyo. Kung ako ikaw, #$. Sabay tawa nito, habang hindi maipaliwanag ang mukha ng ating bida. Patuloy ang pagtawa, ahem sabay ubo, fair na, ipinakita ang isang statue, ganun din ang mabatong bundok. Habang malungkot na naglalakad ng babae naaalala niya ang mga salita. Lumapit ka sa akin, mas malayo mas mabuti. Walang naglakas loob na magsalita sa akin ng ganito. Pero siya ang unang tao sa mga kapantay ko na talunin ako ng ganito. Sa halip na magalit, dapat kong subukang malaman ang tungkol sa kanya, gusto kong malaman kung anong klaseng tao talaga siya. Magiging mas malakas ako, sapat na para tingnan niya ako ng diretsyo sa mata. Pero sinabi ng lalaking iyon na lumayo ako sa kanya. Hindi ba ako babalik sa aking sariling mga salita kung sinubukan kong mag-provoke ulit? Binuksan niya ang pinto. Bakit ba galit na galit sa akin si Nieli? Siguro hindi ko sana siya sinipa noong panahong iyon. Pero siya ang sumubok na bastyusan ako sa duel. Pagbukas niya nakita niya ang lalaki. Sabi ng lalaki, Yiner. Sabi ng babae, Huyong, bakit ka nandito ulit? Sabi na lalaki, narinig kong natalo ka ulit kay Nieli, kumusta ang sugat mo? Mayroon akong talagang epektibong pamahid, mabilis ka nitong pagagalingan. Sabi ng babae, may dugong pulang dragon ako, anong bagay ang makakasakit sa akin? Pero ikaw, kung babalik ka ulit sa bakuran ko, palalayasin kita. Sabi ng lalaki, Yiner, huwag kang ganyan. Nakikita kang nasa ganoong kalagayan ay talagang nasasaktan ang puso ko, dapat mong gamitin ang pamahid ng mabilis. Hayaan mong ako ang bahala kay Nieli. Talagang tatapusin ko siya. Akala ko tuturuan ko siya ng leksyon nang lumabas siya sa lupa ng banal na kaluluwa. Pero hindi ko inaasahan na ililigtas siya ng dalawang matandang lalaki na sina Nanmen Tianhai at Huang Yu. Sabi ng babae, ano? Sabi ng lalaki. Pero maaring matiyak mo na hindi na siya makakatakas sa kamay ko sa susunod. Sabi ng babae, sino ang nag-utos sa iyong habulin si Nieli? Kaya pala naisip niyang ikaw ang nagpadala sa iyo. Sabi ng lalaki, hindi sa ganaon. Hindi ko sinabi na ikaw ang nagpadala sa akin. Sabi ng babae, tumigil ka sa pagkukwento ng kalokohan, ikaw na basura. Ano pa ang kaya mong gawin maliban sa pag-asa sa kapangyarihan ng iyong pamilya para tulungan ka? Ang laban ni Nieli at ako ay isang matapat na laban, isang laban ng isa laban sa isa, kung saan ako natalo. Ako, si Long Yuyin, kayang matalo. Sabi pa ng babae, kung gusto mo pa ring ilagay ang leeg mo para sa akin, lumaban ka sa kanya. Kung kaya mo siyang talunin ng hindi gumagamit ng banal na enerhiya, agad kitang. Pero sa kasamaang palad, ikaw ay isang duwag na nagtatago sa likod ng kanyang pamilya. Sabi ng lalaki, Yiner. Sabi ng babae, umalis ka na dito kaagad. Kung maglakas loob kang tumapak ulit sa bakuran ko, agad kitang papatayin. Sabi ng lalaki pero, sigaw ng babae, umalis ka na. Sabi ng lalaki, ikaw, Long Yuyin, ano ang maganda sa iyo? Ikaw ay isang ikapitong tagapagmana lamang ng pamilyang Dragon Seal.
Kung pakakasalan mo lang ako, magiging unang tagapagmana ka. Huwag kang maglakas loob na maging mayabang kapag binibigyan kita ng mukha. Nakatikim ng sipa ang lalaking ito. Sabay lipad sa malayo. Nakahinga na ng maluwag ang babae. Nag-iisip ito. Sa isip niya, natalo na naman ako. Bukod dito, sa pagkakataong ito ay sa mga pisikal na kakayahan kung saan ako ipinagmamalaki. Talagang natalo ako. Hindi ko matatanggap ito. Nasaan ang iyong pagmamataas, Long Yuyin? Paano mo hahayaan na maunahan ka ng mga kapantay mo? Hindi ako maaaring sumuko. Hindi ako kailanman susuko. Sabay kong nasa kanyang mga luha. Habang pinupunasan niya ang kanyang luha, makikita ang master ng ating bida sa likod nito. Naramdaman agad ito ng babae. Agad siyang napalingon sa likuran. Nagtanong ang babae. Ano ang nagdadala sa iyo rito? Sabi ng master ng ating bida. Oo, nandito ako para sa iyo. Matagal na rin, nakababatang kapatid. Nagkaharap na ang dalawa, habang natigilan ang babae. Sabi nito, babaeng demonyo, pinatay mo ang master, at may lakas ng loob ka pang tawagin akong kapatid. Kung hindi dahil sa pamana ng master, kanina pa kita pinatay. Sabi ng master ng ating bida. Sinabi ko na sa iyo, hindi ko pinatay ang master. Hiniram niya ang kamay ko para matapos ang kanyang kapalaran. Natanggap ng master ang isang personal na mensahe mula sa ninuno ng walang yugto. Kahit na ang kanyang base sa paglilinang ay nasa langit lamang. Ngunit sa sekta ng mga Diyos na may balahibo, ang kanyang katayuan ay napakahusay, kaya niyang kalkulahin ang langit. Sa loob ng sekta ng mga Diyos na may balahibo siya ay katumbas ng patriarka. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan, siya ay nakalaan upang mamatay. Sabi ng babae, Demon Girl, kahit gaano ka katalino magtalo, hindi mo maitatanggol ang kanyang kamatayan. Hindi ako mahuhulog sa iyong mga panlilinlang. Napabuntong hininga na lang ang master ng ating bida. Sabi nito, Yiner, ikaw ang taong may pinakamalapit na relasyon sa akin sa sekta ng mga Diyos na may balahibo. Ikaw ay may malakas na karakter at mahirap na hinaharap. Ang ilang mga bagay ay naghihintay para sa iyo na magising, ngunit huli na. Sabi ko ng master ng ating bida, kapag dumating ang oras upang makuha ang gusto mo, hindi mo ito hihilingin. Bakit ganito? Bakit mag-abala? Sabi ng babae. Yuru, sinumpa mo ba ako? Sabi ng master ng ating bida. Hindi ito isang sumpa. Ito ay isang banal na tadhana. Sa mundong ito, walang sino man ang maaaring magbago ng kapalaran. Naalala nito ang ating bida. Ang pangalan ko ay Nieli. Biglang lumaki ang mata nito sa kagubatan ng kanyang mapagtanto. Sabi ng babae, ang sining ng langit na kapalaran. Natuto ka ng sining ng langit na pag-uugnay mula sa master. Mamamatay ka, sabi ng master ng ating bida. Lahat tayo ay mamamatay, Yiner. Matapos matuto ng sining ng langit na pag-uugnay, naiintindihan ko ang mabubuting hangarin ng master at kung bakit siya kailangang mamatay. Doon ko lamang naunawaan ang mga salita ng ninuno ng walang yugto. Ang kabutihan ay parang tubig. Ang tubig ay nag-iingat ng lahat ng walang pagtatalo. Ang lahat ng nilikha ay isang ilusyon. Ito ay isang sandaling ilusyon. Lamang sa kawalang hanggan na oras. Tanging ang mga sumisira sa ilusyon ang maaaring gawing totoo ang lahat. Sabi ng babae, ano ang sinasabi mo? Sa isip niya, totoo ba na kung matututo ka ng sining ng langit na pag-uugnay, magiging Diyos ka? Sabi ng master ng ating bida, may magpapaliwanag ng lahat sa iyo sa hinaharap. Dapat na akong umalis ngayon, pakialam mo ang iyong sarili. Madalas, ang panlabas ay malakas, ngunit mahirap ding itago ang kahinaan ng puso. Pagkatapos ng pagtatalo, ano ang magagawa? Sa isip ng babae, Ying Yuru, nakakagulat, natuto ng sining ng langit na pag-uugnay. Kung ihahayag ko ito, tiyak na mamamatay siya. Ang katotohanan na sinabi niya sa akin ang ganitong uri ng bagay ay patunay na ang kanyang puso ay bukas. Mayroong ba talagang isang bagay na nakatago sa likod ng kamatayan ng master?
Hanam, itago natin ang iyong lihim sa ngayon, ngunit, hindi ko pa rin kayang patawarin ka. Ipinakita ang mga bato ng espiritu habang kinakain ni Jindan. Wala ng mga bato ng espiritu. Ang gantimpala ng banal na espiritu na ranggo ng langit ay makukuha ko pagkatapos ng 1 buwan. Ngunit babasagin ko ang rurok ng kapalaran ng lupa, at ang gintong itlog ay magiging aking espiritu na hayop. Ang Diyos sa nakapatid ay nangangailangan din ng mga bato ng espiritu. Sa mundong ito ng Longsho, halos imposible ang paglilinang ng walang mga bato ng espiritu. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan upang makakuha ng ilang mga bato ng espiritu. May kumakatok sa pinto, sabi ng ating bida. Pasok ka. Binuksan na ang pinto. Ito pala si Xiaoyu. Sabi nito, gaano nakatagal mula nang magkita tayo, at gumawa ka ng napakalaking gulo. Nieli, sabi ng ating bida, hindi ako naghahanap ng gulo, ngunit ang gulo ay laging nakakahanap sa akin. Long Yuyin, ang babaeng iyon ay talagang nakakainis. Sabi ni Xiaoyu, sigurado ka bang hindi ka crush ni Long Yuyin? Bakit ikaw lang ang nasa gulo? Sabi ng ating bida, kalimutan mo na, ang mga mata ng babae ay nasa itaas. Hindi nakikita ang sinuman na makakahigitan sa kanya, paulit-ulit niya akong pinagagalitan. Kailangan kong gumawa ng isang hakbang. Kung hindi, talagang naisip niya na walang sinuman ang makakaharap sa kanya. Napabuntong hininga si Xiaoyu. Sabi niya, gayunpaman, mas mabuting mag-ingat ka sa mga araw na ito. Maraming tao ang pinagagalitan mo ngayon, hindi lang si Long Yuyin. Nabalitaan ko na napansin ka rin ng mga henyo ng Silangang Akademya. Sabi pa ni Xiaoyu. Dati, ang kanilang focus ay kay Long Yuyin. Ngunit napilitan ng kapangyarihan ng pamilya ng Dragon Seal, wala silang magagawa kay Long Yuyin. Ngayon, ikaw ang nasa kanilang paningin. Walang malalim na background, sabi ng ating bida. Naiintindihan ko, hanggat hindi ito nagbabanta sa buhay, kahit na ito ay pinigilan, hinamak, nangangahulugan ito na hindi ka kasing galing ng iba, handang magpasakop. Ang maliit na laban na ito sa Akademya ng Langit na Espiritu ay maituturing na wala. Habang nag-iisip si Xiaoyu, Sai, pupunta ka pa rin sa lugar ng pagsubok. Sabi ng ating bida, oo, syempre, ang lugar ng pagsubok na pupuntahan natin sa pagkakataong ito ay tinatawag na nakakatakot na mga guho. Itinatag ito ng isa sa mga ninuno ng sekta ng mga Diyos na may balahibo. Ang lugar ng pagsubok na ito ay puno ng isang malaking bilang ng mga demonyo na ghoul, na naglalaglag ng isang kaliskis ng kaluluwa kapag pinatay. Ang mga kaliskis ng kaluluwa na ito ay maaaring gamitin upang makipagpalitan para sa iba't ibang mga kayamanan. Gayunpaman, bawat mag-aaral ay para sa 2 araw lamang bawat buwan. Ang mga kaliskis ng kaluluwa na ito ay mawawala kung dadalhin sa labas ng hindi nila kaya at maaari rin silang itago sa loob ng isang singsing ng espasyo. Sabi ng ating bida, kaya maaari mo lamang silang palitan sa loob ng lugar na ito. Sabi ni Xiaoyu, ngunit maaari silang itago sa anumang normal na bag ng tela. Sa tuwing na kumpleto mo ang isang pagsubok, maaari mo silang palitan bago umalis sa lupa. Para sa bawat 1,000 kaliskis ng kaluluwa makakakuha ka ng 30 mga bato ng espiritu kapalit. Siyempre maaari kang makakuha ng mga espiritu ng demonyo, kakanyahan ng bato ng espiritu, mga kayamanan, armas, at iba pa. Bilang kapalit halika, nagtatalsikan ng mga bato, habang patuloy silang naglalakad, sabi ni Xiaoyu. Katulad ng mga banal na lupa ng kaluluwa, ang lugar ng pagsubok na ito ay mayroon ding sistema ng ranggo. Sabi ni Lu Piao, tingnan natin. Long Yuyin, T1 at Long Yuyin. Ika-10 pwesto, sabi ni Lu Piao. Nieli, ang babaeng iyon ay talagang pumatay ng 30,000 demonyo na ghoul sa loob lamang ng 2 araw. Nakakagulat na napakarami niyang pinatay. Pero hindi kanya matatalo, Nieli.
Hindi ka ba makakapatay ng higit pa? Sabi pa ni Dupiao. 1,000 kaliskis ng kaluluwa ay maaaring palitan ng 30 mga bato ng espiritu, kaya 10 para sa 300 mga bato ng espiritu. Ang pagpatay ng 30,000 ay magbibigay ng kapalaran. Sabi ni Xiao Yu, ngunit kailangan mong mag-ingat. Ang nakakatakot na mga guho ay mas mapanganib kaysa sa mga banal na lupa ng kaluluwa. Hindi lamang mga ghoul kundi ang ibang tao ay darating din upang pigilan ka. Bukod dito, ay teleport tayo sa iba't ibang mga lokasyon kaya hindi natin matutulungan ang isa't isa, kaya kailangan nating mag-ingat. Sabi ng ating bida, naiintindihan ko, fair na. Sabi ni Xiao Yu, oo, ang vortex na iyon ay ang pasukan. Sabi ni Lu Piao, fair na. Sabi ni Xiao Yu, hindi na kailangang tanggalin ang iyong mga damit. Baguhan, haha. Sana maging maayos ang lahat para sa kanila. Haha, sa pasukan, may makikitang kapa. Ito pala ang lalaki. Naalala nyo ba kung paano sila magmukhang tama? Huwag kang mag-alala, batang Panginoon, kahit na sila ay naging mga miyembro, babalik pa rin kami. Narating na natin ang kaharian ng langit na kapalaran. Hindi ba madali silang harapin? Pumunta ka. Sabay-sabay umalis ang mga tauhan ng lalaking ito. Habang may nanunood sa likod ng lalaking ito bigla itong tumawa. Sabi naman nito, nakakatawa, si Xiao Yu ay nahihirapan ng protektahan ang kanyang sarili. At ang kanyang mga tauhan ay nakagalit na ng napakaraming tao. Mas madali ang mga bagay para sa akin. Nag-iisip ang isang ito, dapat kayong pumunta at magmasid. Oo. Habang nanunood lang ang elder sa mga nangyayari. Sabi nito, ang tatlong iyon ay napakagaling sa pag-akit ng gulo. Maraming tao ang sumusunod sa kanila sa nakakatakot na mga guho. Dapat ba tayong pumunta at ayusin ito? Hindi na kailangan. Hayaan silang lutisin ito sa kanilang sarili. Sana hindi sila magingay dito rin. Sabi ng elder sa kanan. Hindi ba? Kung sinubukan nating lutisin ang bawat problema ng mag-aaral, gaano tayo kakabalahan? Makikita ang pagpasok. Dumirdiretso ito pababa. Ito ang ating bida. Tumingin siya sa kapaligiran. Ang nakakatakot na stole na mga guho. Ang aura dito ay mas masama kaysa sa banal na lupa ng kaluluwa. May napansin agad ang ating bida. May mga lumulutang na may hugis. Iyan itong sumugod sa ating bida. Maganda agad ang ating bita ng pag-atake. Liwanag at dilim. Sabay buga ng napakatindi na energy blast. Napansin agad ito ng mga Greenman. Natunaw ang mga Greenman. Tuloy-tuloy lang ang ating bida sa pag-atake. May tumalisik mula sa usok. Biglang nalaglag ito. Pagkawala-wala ng usok magandang mga green material. Sabi ng ating bida Soul Scales. Pumunta siya sa mga naglaglagan. Sabay, sinalo ang mga ito. Napuno niya ang isang lagayan. Sabay bumaba na siya. Mukhang napakadaling harapin sila. Bakit ang mga tao sa listahan ay nakakuha lamang ng kaunti sa loob ng 2 araw? Sabay dumukot ang ating bida. Habang hinawakan ng isa, sabi ng ating bida, ang mga kaliskis ng kaluluwa na ito ay dapat na pinagsama ng kakanyahan ng kaluluwa ng demonyo, at hindi man lang sila masisira ng pagsabog ng liwanag at dilim na Yuan Shi. Totoo ba na hindi mo ito mailagay sa singsing? Paano mo itatago ang 10,000 kaliskis ng kaluluwa? Susubukan ko. Inilagay niya sa kanyang singsing. Natunaw ito. Maghanda ng mas malaking bag. Ang kaluluwa ng demonyo ay hindi masyadong malakas. Naniniwala akong madaling hawakan ito ni Lu Chao at Xiao Yu. Pagkatapos ay magpapasabog ako. Nagulat ang mga demon soul na ito sa paparating na pag-atake. Sunod-sunod pag-atake na ginawa ng ating bida. Makalipas ang 5 oras, marami nang nakuha ang ating bida. Lumalabas na ang 1,000 kaliskis ng kaluluwa ay mag-uugnay sa isang malaking kaliskis. Ito ay kalahati lamang ng 1 araw, at nakolekta ko na ang 20 malalaking kaliskis ng kaluluwa. Marahil ay maaari kung maabot ang tuktok ng listahan. Nakakaawa na hindi mo ito mailabas.
Dapat na napakaganda ng paggamit ng bagay na ito upang bumuo ng mga sundalo ng kaluluwa. Ngunit ang isang piraso ng mahusay na kaliskis ng kaluluwa ay maaaring palitan ng 30 mga bato ng espiritu. Ang mga bato ng espiritu ang pinakakailangan ko. Well, mukhang walang kaluluwa ng demonyo sa lugar na ito. Talaga, ang kaluluwa ng demonyo ay tatakas. Biglang huminto sa paglalakad ang ating bida. May naramdaman siya sa kanyang likuran. May nanunood sa ating bida na isang lalaki na may malaking espada sa likod. Sa isip ng ating bida, hindi bababa sa ikalimang antas ng kaharian ng kapalaran. Ang lalaking ito, na lumitaw mula sa wala, ay ipinakita ang kanyang aura sa akin. Ano ang gusto mo? Nag-release ng kanya-kanyang aura ang dalawa. Sabi ng kalbo, Hoy, hoy, hindi ba si Merong Yu yun, ang pinakamalakas sa huling klase? Nagkita sila. Wow! Sino ang pandang ito? Si Niel Lee, ang pinakamalakas sa klase ngayong taon. Kinikilala mo ba siya ng ganyan? Sinabi sa akin ni Lord Hualing, dapat kong laging bantayan siya. Sino si Lord Hualing? Hoy, huwag kayong magtalo, tingnan natin kung ano talaga ang gusto nila. Sa ganitong pagganap ni Niel Lee, natatakot ako na nagagalit si Merong Yu ngayon. Nagsalita ang lalaki. Ikaw, si Niel Lee ka ba? Sumagot ang ating bida. Oo, at sino ka? Ngumiti ang lalaking ito. Ako si Merong Yu. Sa isip ng ating bida. Ano, siya ang numero 1 sa listahan. Nagtanong ang ating bida. Ano ang gusto mo? Kapatid na Merong. Wow, kapatid na Merong. Napansin ito ng lalaki. Sabi ng lalaking naka-green. Kapatid na Merong. Matagal na naming hinahangaan ang pangalan ng kapatid na Merong. Lalo na hinahangaan ko ang karakter ng kapatid na Merong. Nagtataka ang ating bida. Gayunpaman, ang ilang mga baguhan ay hindi gaanong magalang sa kapatid na Merong. Ang Niel Lee ay nagsabi na ang kapatid na Merong ay isang piraso ng tae. At malapit na niyang tapokan ang kapatid na Merong sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi kami kumbinsido at nakipagtalo sa kanya. Gayunpaman, hindi kami ang kanyang mga kalaban. Sabi ni Merong, totoo ba ito? Nag-release ng matinding aura. Naramdaman ito ng ating bida. Sa isip niya, ang presyon lamang ay tila sumisira sa aking laman. Ang dalawang lalaking ito ba ay nagdidirekta at kumikilos sa kanilang sarili? Ang sagot, isang walang kwentang dahilan para maliitin ako. Sabi ng ating bida, Merong Yu, gamit ang iyong karunungan. Hindi ka ba maniniwala sa isang ganitong mapaniwalaang kontrabida? Sabi ni Merong. Ang sinasabi mo ay, na nagkamali ako sa iyo ng kaunti. Clench. Mas dinagdagan pa ng lalaking ito ang nire-release niyang aura. Sa isip ng ating bida. Hindi ko man lang narinig ang sinabi ko. Buwisit. Natatakot sa aking mga hamon sa hinaharap. Paano mo nagawang samantalahin ang iyong ranggo para mang-api sa mga mahina? Walang hiya, sabi ni Merong. Well, ano ang itsura ng mukha mo? Ayaw mo ba? Mukhang kailangan kitang turuan ng mabuti ngayon. Sa Tianling Academy, dapat nating matutunan na igalang ang mga nakatatanda. Nagulat ang ating bida. Nagpakawala ang lalaki ng sunod-sunod na pag-atake ng pagputol. Delikado ito. Napadepensa ang ating bida. Pagsabog ng liwanag at dilim na Yuan Shi. Makikitang sinabayan ng ating bida ang pag-atake ni Merong. Ganito ang paraan ng pakikitungo niya sa mga espiritu ng demonyo. Ang saklaw ay talagang sapat na malaki, hindi nakakagulat na mas mabilis siyang makapatay kaysa sa akin. Ang ganitong uri ng bagay, hindi pinapayagan. Ang sagot, may paparating pa ang isang slash attack. Sa isip ng ating bida. Nako, hindi ko nahadjap ang isa. Tumama na ang slash attack. Wow! Hindi naman siguro nakamamatay, di ba? Hindi ako pinayagan ni Lord Hualing na patayin siya. Sino ba talaga si Lord Hualing? Huwag kang mag-alala. Nakailag ang ating bida sa pag-atake ng kalaban. Agad din siyang naghanda. Tinamaan ang ating bida sa kanyang balikat. Hinawakan niya ito.
Sabay tingin sa kalaban. May kinukuha ang kalaban. Lumulutang ang daladala ng ating bida na kinolekta mula sa Demon Soul. Nakuha na ito ni Merong. Sabi ni Merong, mukhang ang lakas mo ay ganyan lang. Kahit ang tadhana ay hindi pa naabot. Pero nag-cheat ka, nananakaw ka ng napakaraming kaliskis ng kaluluwa. Sabi ng ating bida, anong pangdarayang sinasabi mo? Sabi ni Merong, ang mga kaliskis ng kaluluwa na ito ay hindi dapat sa iyo. Kailangan kong kumpiskahin ang mga ito. Galit na galit ang ating bida. Merong Yu, habang hawak niya ang kanyang balikat na duguan. Sabi ni Merong, mukhang medyo hindi nasisiyahan ang batang ito. Pero walang silbi. Alam mo ba kung paano rumspeto sa mga nakatatanda sa hinaharap? Huwag mong sayangin ang mabubuting intensyon ng kapatid mo. Umatake na naman si Merong. Napansin ito ng ating bida. Habang may paparating na palm strike, makikita ang pagtama ng palm strike. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.